Hello, guys. Hello, everyone. Welcome back to another podcast. So, I'm really sorry, guys. Really sorry kasi hindi yata ako nakapag-post last week. Yeah, hindi yata ako nakapag-post last week. Try ko na lang mag-ano ngayon, guys. Try ko na lang mag-double podcast post ngayon. Nox! Double podcast post. Alam niyo, iniisip ko nga kung magpo-post ba ako sa Spotify eh. Kasi parang mas encourage, mas supported yung podcast community doon sa platform na yun. Kasi dito sa YouTube parang ano lang siya, 'di ba? Mga um eh, 5 viewers lang, kayo lang nanonood. Pero yun, hindi siya masyado lumalabas sa FYP ng ibang tao pagdating sa YouTube. Whereas sa Spotify, ano siya, talagang hinahanap ng tao. So, yun lang naman yung iniisip ko lately. Oh my God, guys, sana mag-suspended. Ngayon, nagre-record ako ngayon. Ano ba ngayon? It's currently 11:41 PM and may klase ako around 8. Sana mag-suspend na lang. Or kaya sana maging asynchronous na lang yung 8. No? Ayokong gumising. Gigising pa ako ng 5:30 AM. Not 5:30, 4:30 pala. Kasi 2 hours yung commute ko. Pero anyway, enough with me. So, may tanong yung isa sa inyo, guys, which is about time management. How do I manage my time as a college student as well as content creation? Actually, medyo guilty ako sa content creation part kasi hindi ko siya masyado na manage ng maayos. Parang okay. Kasi hindi tinatamad, nahihiya ako. Gusto ko talaga oh my God, ang gulo. Gusto ko talaga mag-content creation like yung parang YouTube, cinematography, etc. ganyan. Pero, nahihiya ako ilabas yung camera sa public. Like, legit. Lalo na pagdating sa campus, imagine mo, naglalakad ka, tapos hawak-hawak mo yung camera mo sa harap mo. Di ba titignan ka ng mga tao? Pero anyway, gagawa natin ng paraan yan. Currently, meron akong mga clips and medyo, short pa lang. So, soon to post. Pero anyway, back to the topic. Ano tayo? Sa totoo lang, guys, kailangan magaling ka mag-schedule. Pagdating sa scheduling, dapat meron kang hindi lang siya basta-basta na like nasa isip mo na okay, gagawin ko to bukas, ganun. You need to dedicate a time for it. Alam mo, pinaka helpful diyan yung calendar. Oh my God, calendar, ano daw? Calendar, pinaka-helpful diyan yung calendar. Ang gamit ko ngayon is Microsoft Teams Calendar. Total, meron kaming libreng Microsoft Office apps sa aming sponsored ng aming school. Nox, ngiyabang yan. Pero anyway, iyon nga. Meron dito yung, saan na ba yun? Ayun, naka-schedule sa akin. Ang nilagay ko sa classes ko, sa schedule ko is mga classes ko. First of all, makikita mo dito yung, physical fitness, for example. Nakalagay kung saan room yun. Ito, nakalagay 7 a.m. hanggang ganun. 7 a.m. hanggang, depends kung anong time. And as well as actually, ang nakalagay lang basically sa calendar ko is yung classes lang, yun lang. Para importante kasi okay, pagdating kasi ng college, yung iba kasi, hindi gaya ng ibang college which is yung makakapili ka ng time. Normally, yung prof yung magpipili ng time sa inyo pati ng room eh. So, yun nga. Minsan, bungi-bungi yung schedule mo. So, sobrang helpful talaga, guys, yung paggawa ng calendar schedule. Or kung hindi man calendar schedule, give it time sa Canvas. About mga 5 minutes, gawa ka lang ng simple schedule mo na pwede mo tignan every time na break time nyo para makita mo lang kung kailan yung next class mo.
Yun lang naman, yun yung pinaka one of the most underrated tip na meron ako sa inyo is utilize your Google Calendar or whatever Google apps you may have. For me, it's Microsoft Teams. I'm using Microsoft Teams as my Google Calendar app. Trying to link or sync it with my Samsung or Google Calendar. Samsung Calendar ba? Yes. Trying to sync it with my Google account para mag-sync din siya sa Samsung Calendar ko. Para hindi na ako kailangan mag-login pa sa aking Microsoft Teams pagdating sa checking ng schedule dito sa aking phone. Makikita ko lang siya sa aking lock screen. Mag-alert na lang siya na next class is around 7 a.m. Ganun. So, yun lang naman. And one thing then, always look at your, like, kung anong araw na. Okay, dito ko sa lock screen guys. Di ba normally yung lock screen is analog clock na. For me kasi yung lock screen ko is yung calendar mismo. Yes, may ganun yung Samsung. Yung instead na time yung dinidisplay, ang nakalagay is buong kalendaryo talaga siya. Tapos nasa taas ng kalendaryo maliit na time kung anong oras na. And hindi ko alam ba't sobrang useful niya. Sinasabi ko sa'yo, sobrang useful talaga niya. Minsan kasi syempre nalilito tayo kung anong araw na. So pag may kalendaryo ka, isang tap lang sa screen mo, alam mo na kaagad kung anong date, alam mo na kaagad kung ano yung klase, na-set mo na kaagad ng mindset mo kung anong araw ngayon. So simple as that can make life-changing can make life-changing differences. Oy, grabe. Pero yun nga, yeah. So far, kasi wala pa naman kami masyadong heavy workload. Naayos ko pa naman yung aking mga academic works. Wala pa naman missing so far. As much as possible, wala sanang missing sa future rin. Like, sa whole semester, sana wala talagang missing. Meron ng isang project ngayon. I mean, not project, pero more of homework siguro. Assignment namin, which is yung spiritual journey. Naiinis ako sa na yun. Sa assignment na yun kasi parang spiritual journey. Okay. Anong ilalagay ko sa canvas dun? Ano ilalagay ko? Natuto ako magdasal. Ganito. Oh my God. Hindi ko alam paano siya i-portray sa canvas ba. If you know what I mean. So, yeah. Parang hirap niya kasi, gawin ng poster about your spiritual life. Ganun. Ewan ko guys. Pero, siguro mental block lang talaga ako ngayon yung creativity side ko. Pero, I don't know. Parang hirap lang yung gawin. Don't get me wrong guys. Ako, may pagka-religious person ako. Religious side. Hindi naman ako yung iba na kinakaya religious. No, I'm not like that. Talagang nakakalito lang talaga yung direction nung na yun. Wala kasi kami example kung ano itsura ng poster, anong klaseng spiritual journey yung gagawin. So talaga bang kahit ano lang about sa amin, ilalagay namin doon? So, ewan ko, basta parang ganun. At nakakatawa na kasi parang sa lahat na pwede ako mahirapan yun talaga. Tapos ko na lahat ng mga mathematics subject namin, mga programming subject namin. Doon talaga spiritual journey ako na-stuck. Ayun na, ayoko na talaga. Ayoko na subject na yun. Tawag dito, daming oras pa naman binigay sa amin yung prof namin yun. So parang pag na-miss mo yun, pag na-miss mo yung assignment na yun. Pero anyway, yun nga, going back to the topic, I suggest you guys should use Google Calendar or any calendar apps. Tapos second tip is use sticky notes. For me, this is my best friend pagdating sa mga to-do list ko. Kasi sobrang liit niya, guys. Ang gamit ko ngayon is 4x3. So, sobrang liit niya, nagiging realistic yung mga to-do list mo. Hindi yung isang notebook yung to-do list mo, hindi mo talaga matapos sa isang araw yan. Pero kung yung to-do list mo is like ganito, nasa isang 4x3 sticky notes lang, makapagkakasya mo lahat ng kaya mong gawin in one day. If minsan mga hindi talaga kaya one day, so matutuloy mo siya bukas. Pero, ang point is, may progress. May kita mo yung progress mo for the day. And if ever hindi mo siya matapos,
hindi naman siya disappointing, eh, na panghinayang na, "Hala, hindi ko natapos yung notepad ko, ganito, ganito." No, actually ano nga siya, eh, mas encouraging nga siya na gumising ng maaga para tapusin yung task na meron ka. Think of it as ano, 'di ba sa mga RPG games meron kang mga, quest book or mga nasa quest, mga to-do list quest. Think of it as like that. Meron kang simple na gano'n sa sa journey mo sa buhay mo. Pero yeah, yun nga. So simple as that can make your life easier kasi hindi mo na siya kailangan kaya hindi mo na siya kailangan tawag dito, hindi mo na siya kailangan i-memorize kung anong gagawin mo. Memorize. Hindi mo na siya kailangan tandaan. Oh my God, di ako makapagsalita ngayon. Hindi mo na siya kailangan tandaan. Hindi mo na siya kailangan ma-stuck sa utak mo. Like, kasi meron sinasabi sa YouTube uso ngayon is yung dump note, tawag dito? Mga dump notes, yung dapat daw dump ka ng mga notes mo, ng mga naisip mo sa utak mo para maging clear yung head mo. Think of it at that, ganun din. Pag dinump mo lahat ng mga kailangan mong gawin for the day, hindi ka na magiging preoccupied pagdating sa mga, kunyari, activities. I mean, not activities, pero sa mga lectures, kunyari, let's say, nasa math class ka, hindi mo na kailangan paulit-ulit sa utak mo na, kailangan ko pagawin to, kailangan ko pagawin yung ganito, kailangan ko pagawin sa ganitong subject. Isulat mo na lang siya and hindi ka na magiging preoccupied sa lecture na yan and your full attention will be sa lecture na yun. So, yun lang talaga. So far, actually, ever since nag-start itong school year namin, this first semester, it's been helping me a lot. Grabe. May mga times na nakalimutan ko gagawin ko, tapos bigla ako mabubunot yung notepad ko. Hala, munti ko na makalimutan, mga ganung moments. Tapos natapos ko siya before the deadline. Ang galing. Parang magic siya, guys. Ang galing. Parang quest book talaga siya. Kapag hindi mo nasulat, basically, makakalimutan mo talaga yan. So, one note is for you guys, kumuha kayo ng sticky notes. I prefer 4x3 sticky notes. Tapos kumuha ka ng kahit ballpen. And sulat mo yung mga gagawin mo for the day. Kahit for the day lang sulat mo. Or yung mga priorities mo, yung mga deadlines mo, dun mo isulat. And as much as possible then, when taking notes, guys, another tip is be precise or accurate as much as possible sa mga to-do list nyo. Kasi, kunyari, let's say for example, sabihin mo, do homework. Anong klaseng homework yun? Specify mo kung anong klaseng homework. Homework sa math. Kung sa math, saan page yun? Kung sa English, saan page yun? Saang book yun? Kung history, anong topic yun? So, you need to specify every little details para hindi na, ayun, kasi as much as possible, you want to dump lahat ng information na nagpe-preoccupy sa brain mo. So, lahat yun kailangan mo isulat dito sa sticky notes. And sasabihin mo, ang liit ng sticky notes for battery talaga. Well, that's the point. Kasi kapag nilakayan mo yan, hindi na siya realistic na matapos mo sa isang araw. And you'll just feel like complete failure na wala ka natapos, unproductive, wala ka natapos, demotivating in short. So, with this sticky notes for battery, grabe naging naging sponsor na ng 4x3 sticky notes. Pero anyway, yun nga. At saka, yung iba sabihin sa inyo, gumamit ka ng Notion or something cloud-based note-taking, maybe taking notes sa cellphone mo. Okay, sige. If you prefer it that way, sure, I won't judge you. Pero for me kasi, iba yung sinusulat mo yung gagawin mo. Parang sinusulat mo na rin sa utak mo yung gagawin mo eh. So, yun lang naman. Kasi, ewan ko, kasi, I tried it na sumulat sa Notion, sumulat sa mga note-taking application sa cellphone, mga ganon, software, kahit ano naman. So, na-try ko na lahat yan and wala talagang nag-i-stick sa brain ko. Walang parang nasusulat sa brain ko. So, nakakalimutan ko siya and then makikita ko lang siya next week. Totoo yun. Nangyari na sa akin yun. So, yeah, hindi ko talaga siya prefer. Ang prefer ko talaga is sticky notes. At saka yung feeling na writing down your to-do list, tapos highlighting them pag tapos na, ang satisfying para sa akin. It feels so productive. As simple as prepare your clothes for tomorrow. Feeling mo,
nakaka-motivating na siya. Hindi mo na kailangan manood ng YouTube video or whatsoever para maging motivated. You just need to do those simple tasks for yourself to be motivated enough. Ayun. So, yun lang guys. And another tip pa guys, another tip. One more tip is, as much as possible, lessen mo yung mga leisure times mo. Tama ba? Yung mga free times mo. What I mean by that is, kunyari, kakagaling mo lang umuwi sa bahay and then syempre maliligo ka, 'di ba? Don't make it a habit na maniligo ka ng 1 oras, ng 2 oras. Grabe, kaluluwa mo malinis na. Kaluluwa mo mabango na. Pero anyway, yun nga, don't make it a habit na maging matagal sa mga leisure times mo kasi it will take up your whole day. Take it from me, from my experience. Minsan, I find myself doom scrolling sa TikTok for 2 hours, di ko napansin. Ayun, lahat naman tayo naging victim ng ganun. So, yun, make it a habit of, make it a habit na maging time efficient at huwag mag-spend ng masyadong time pagdating ng bahay. Instant scroll sa TikTok, hindi scroll sa TikTok, 2 hours ka maliligo, grabe na yun. O kung hindi ganun, yung simple stuff as eating for like an hour or 2, matagal, grabe. It will take up your time really fast. Tama ba? Basta it will take up your time, guys. It will really take up your time. Kasi yung simple 10 minutes na yun is pwede mo ng oras yun para magbukas ng libro, hanapin yung mga gamit mo for your simple study session. So yung simple 10 minutes na yun is naka-cost na agad ng araw mo. So yun lang naman. So yeah, I think, wow, nakaabot tayo 18 minutes dun. I'll probably make a video about this topic, guys. Since kasi medyo magulo yung ngayon. Medyo magulo yung sa podcast. Medyo naguluhan ako sa podcast. Tuwing nagpo-podcast ako, minsan hindi ko na alam kung anong sinasabi. Pero at least pag nasa video, di ba, alam mo yung sinasabi mo. Pero yun, thank you guys for stopping by to our podcast. Again, this is Talk with Gab. See you guys on our next episode.